Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion. Um, the church has a task of filling the earth. Tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 1 verse 28. Ang sabi po dito ay, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Um, Unang katuruan po ngayong araw ay, the church is called to disciple all nations. Ang church daw po ay tinawag ng Diyos upang i-fill yung buong mundo, yung mga bansa nito na sumusunod sa Panginoon. Tayo bilang mga Kristiyanos, mag-share tayo ng mga salita ng Diyos, utos ng Diyos at principles ng Diyos sa ibang tao at upang sila ay manampalataya rin kay Jesus at tayo rin po ay magiging halimbawa nila na tayo ay maliligtas sapagkat tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos at wag natin sasabihin na kapag sila ay hindi naniwala sa Diyos is hindi na sila maliligtas. Pagkos ay i-inspire natin sila or i-motivate natin sila na kapag sila is sumunod sa Diyos, magkaroon sila ng faith sa Diyos is magiging anak sila ng Diyos, magiging family rin sila ng Diyos. Second teaching is the church is called to influence the world. Tinawag ng Diyos ang church or nung umakit si Jesus sa langit is iniwan niya ang church dito sa mundo. Kaya ang church mag-influensya sa ibang tao sa buong mundo na totoo ang Diyos at kung tayo ay maniniwala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo at tayo magkakaroon ng faith sa Kanya ay tayo ay maliligtas at kung tayo ay mas kasalanan ay malilinis tayo at bago tayo iharap sa Diyos Ama, lilinisin tayo ng Panginoong Jesus na at tayo ay magiging puting-puti. Last teaching is the church is called to spread the reign of God. Tinawag ng Diyos ang church para ipakalat sa ibang tao na ang Panginoong Jesus ang naghahari sa buong mundo. At ang kaharian niya is hindi lamang sa langit kundi pati rin dito sa mundo. Kaya tayong mga tagasunod niya is tayo ang nagpapakalat na si Jesus ang tunay na hari natin at wala nang iba. At si Jesus din ang ating tagapagligtas. At niligtas tayo ni Jesus sa kamatayan. Yun lamang.